Alright, hello po. Magandang hapon po sa bawat isa and welcome to all our Facebook and Zoom viewers. Again, it's another day of daily mentoring with Bishop Ernesto Domingo. We hope you are all doing safe and fine. And this afternoon, para po ilid tayo sa pag-worship sa Panginoon, let's all welcome Sister Gela Bustria. Magandang hapon po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Ngayon po, bago tayo magsimula, gusto ko lang pong i-share yung tinuturo sa akin ni Lord, yung pandemic, yung buhay po na walang ipagmamalaki sa Diyos. So, gusto ko po i-highlight yung verse sa James chapter 4, verse 10. Sabi po doon, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So napakasarap po isipin na yung buhay na papamuhin natin araw-araw o yung mga achievements natin, si Lord po ang nagbigay, tama po ba? So ngayon pong hapon, magkaroon po tayo ng ganong puso sa ating Diyos as we worship Him. Hallelujah. Hayaan natin na Diyos ang patuloy na kumilos sa ating buhay. Tayo patuloy na magpakumbaba sa Kanyang harapan. Hallelujah, aming Diyos. Pikit po natin ang ating mga mata. Tayo po ay manalangin as we worship Him. Hallelujah. Palain niyo pong bawat nakikinig, bawat naglaan ng oras para sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kami po ay nagpapasalamat, nagpapakumbaba sa inyong harapan, O Diyos. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold and precious. Let's start. Refiner's fire. My heart's one desire, yes, Jesus, is to be holy, set apart for you. I want to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within. Refiner's fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, my Master. I want to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you. Lord, I want
to be holy, set apart for you, the Master, ready to do your will. Jesus. Sisimulan po namin ng tama, Panginoon, ang gawain na to, Lord. May pusong mapagkumbaba. Hallelujah. Malaya ka pong makilos sa buhay ng bawat isa, Diyos. We open our hearts, O Jesus. Open our spiritual understanding, Panginoon. Kung ano pong gusto mong ituro sa amin, Panginoon, malaya kang kumilos. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. And we're excited sa gagawin mo sa panahon na to, sa gabi na to, Diyos. Patuloy na baguhin mo kami from glory to glory. And we worship you, Jesus. Forgive us our sins, O God. Cleanse us, O God. Purify our hearts, Lord. And our Master, our Lord, our Savior, we worship you. We're grateful, Panginoon. We worship you. This is our prayer and worship. In Jesus' name, amen. Ayan. Ayan, sama-sama po tayo muling makinig sa salita ng ating Panginoon, sa ating pong devotion. Ayan. Sorry po, medyo nawala po yata yung aking sounds. Sama-sama po nating i-welcome muli ang presensya ng ating Panginoong Hesus. At welcome din po natin ang ating CBCM family na nagmumula pa sa iba pang lugar, kagaya po ng Zambales, yan, Pasig, Taytay, Bicol, Laguna. Siguro po mayroon pang mamayang habol. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Hesus at patuloy niya tayong binibigyan ng lakas para gawin ang mga bagay na to. At ngayon po, nais ko pong ipakilala sa inyo ang isang kabataan na magbibigay po ng kanyang devotion, mag-share po para sa bawat isa, isang pinagpalang kabataang lalaki ng ating Panginoon from our CBCM Mother Church. Let's all welcome Brother Sherwin Rolete. Alright, maraming salamat po, Ate Alona, for the introduction. And again, welcome po sa bawat isa na kasama po namin ngayon sa Daily Mentoring with Bishop Ernesto Domingo. So, I would just like to share my devotion about calling. Ayan, because siguro, nitong mga nakarang araw, dahil masyadong marami tayong time para mag-isip, marami akong thoughts na I thought that maybe my life could have been better if ito yung pinurso kong course, or ito yung pinurso kong career path, o di kaya dito ako sa job na to nag-apply or something, and so many possibilities. And kayo po ba, may mga ganun po ba kayong thoughts sa sarili niyo na parang feeling niyo your life could have been better if something else happened to your life? And this afternoon, let us read 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 9. So if you have your Bible, you can read it with me. So sabi po sa 1 Samuel chapter 3, this is the story of Samuel, nung bata pa si Samuel. Sabi po dito, now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days.
There was no frequent vision. At that time, Eli, whose eyesight had begun to grow dim so that he could not see, was lying down in his own place. The Lamb of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Verse 4, then the Lord called Samuel, and he said, "Here I am," and ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." But he said, "I did not call you. Lie down again." So he went and lay down. Verse 6, and the Lord called again, "Samuel." And Samuel arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." But he said, "I did not call you, my son. Lie down again." Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. Verse 8, and the Lord called Samuel again the third time, and arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Verse 9, therefore Eli said to Samuel, "Go, lie down, and if he calls you, you shall say, 'Speak, Lord, for your servant hears.'" So Samuel went and lay down in his place. And the following verses, doon na po pinahayag ni Lord yung gusto niya sabihin kay Samuel. So I have 4 key takeaways mula sa passage na ito regarding sa calling natin. So first is it's okay to make mistakes sometimes. So as you can see, as you heard, no, Samuel was mistaken 3 times before he knew that the Lord was calling him. So 3 beses na nagpabalik-balik si Samuel kay Eli na inaakala niya si Eli yung tumatawag sa kanya, but it was the Lord who was calling Samuel. 3 times siyang nag-fail bago niya nalaman na si Lord pala yung tumatawag sa kanya. And this really applies to us as Christians, that it's a great reminder that when it comes to your calling, it's okay to fail. It's okay to make mistakes sometimes. Amen. Kasi even Samuel, before he knew the Lord, before he became prophet, he made mistakes in acknowledging that that voice was from Eli, but it was actually from the Lord's. And I'm also reminded of another verse in the Bible, sa Romans, sabi doon, we know that all things work together for good to those who love Him. So, ito, ang gusto ko lang sabihin dito is, yung mga mistakes, lahat ng mga failed attempts natin in life, it's okay na nagkamali tayo. It's part of the plan of the Lord. Amen. Second, my second point would be acknowledge the contact. So, in this passage, ang contact na tinutukoy dito is si Eli. Yan. So, si Eli yung contact. And sabi sa verse 8, then Eli perceived that the Lord was calling the boy. So, as you can see, si Eli yung nakadiscern na si Lord yung tumatawag kay Samuel. Amen. So, this also goes to us, and this represents our leaders, our pastors. They are the contact of the Lord, and they are the one who will be telling us na si Lord, yung mga pinapagawa sa atin ni Lord. So, this goes to honoring your pastors or leaders or people around you that directs you to God. Kasi si Eli, as you can see, si Eli, nire-direct niya si Samuel kay Lord. Diba? Imagine niyo kapag kunwari, hindi priest si Eli, at parang kunwari, itatranslate natin siya sa panahon natin ngayon. Kung sasabihin mo yun sa kasama mo sa bahay o di kaya sa kaibigan mo na non-believer, kunwari may problema ka, tapos lumapit ka, di ba? Sasabihin ng mga yun ay, alam mo, iinom na lang natin yan. Kunwari gano'n, di ba? So, yun. Surround yourself with people that redirects you to God. Amen. So, for you to identify your calling. Third, the Lord's calling is consistent. So, sabi dito, the Lord called Samuel 4 times and then sa kanya sinabi kung ano yung message niya. And ako personally, yung thought ko dito is that on the 3 failed attempts, bago sabihin ni Lord, yung sasabihin niya kay Samuel on the 4th time, I think kung nag-respond si Eli dito firstly, secondly, and thirdly, I think iisa pa rin yung magiging message ni Lord. Tama? Gets niyo ba? So, kung ano yung gusto sabihin ni Lord, yung sinabi ni Lord on the 4th attempt, that same message was supposed to be spoke on the 1st, 2nd, and 3rd attempt, kahit failed yun lahat. And that goes the same with us, that our calling for the Lord is consistent.
Okay? It doesn't matter if you failed once, twice, thrice. Yung calling sa ni Lord is consistent. And let me just remind you, through this verse, I've realized that really what is meant for you will always come to you. Amen. Um, Ayun. And also, from this passage, I can share that kapag nahihingi tayo ng affirmations kay Lord, kung talagang galing ba to kay Lord, one thing yung pwede nating masabi na galing talaga siya kay Lord, and that is consistency. Tama? So, all throughout the passage, nung tinatawag ni Lord si Samuel, he only says Samuel on 4 times. Diba? And naranasan nyo na diba yun sa buhay nyo na parang when you are torn between choosing from one option to other option, tapos talagang nag-struggle ka and nanghihingi ka ng affirmations kay Lord, if it's really the will of the Lord, He will really give, hindi siya madama sa affirmations eh. 'Di ba? Magbibigay siya ng mga signs or confirmation from one person to another, o di kaya sa mga paligid natin, songs, movies, or any affirmations. Yun. So, yun. The Lord's calling is very consistent. Number 4, and lastly, ito, sobrang ganda nito. Sa verse 9, sabi doon, "Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and if he calls you, you shall say, Speak, Lord, for your servant hears." So Samuel went and lay down in his place. So ako, yung naging message sa akin dito ni Lord is, you don't really need to find your calling. You don't need to be tired looking for your calling. Hindi mo dapat hinahanap yung calling mo, but it is your calling who will come after you. Amen. Kasi dito, si Eli, ang in-instruct lang niya kay Samuel, bumalik ka, go back to your place. And kapag narinig mo ulit yung voice ni Lord, you shall say, Speak, Lord, for your servant here. So, what it just takes to acknowledge the will of the Lord or yung calling sa atin ni Lord is openness. Firstly, i-open mo yung heart mo. And second is go back to your place. So, sabi doon sa dulo ng verse, so Samuel went and lay down in his place. So he went back to his place, and etong going back to the place, ang dating sa kanito is para sa atin, you don't have to be someone else, you don't have to go to other places, you don't have to jump. Dito kasi ginawa lang ni Samuel, he just went and lay down, nahiga lang siya, he just rest, and saka nag-speak sa kanya si Lord. And yun, that also goes the same for us, that you don't need to change. You don't need to be insecure of someone, of their prosperity, because the Lord designed us uniquely. May iba't iba tayong pagkakatawag sa Panginoon. And ayun, we just need to open our hearts, and we just need to go back to our place where we will hear the calling of the Lord. Ayun. So, as a conclusion, every time na nagkakaroon ako ng mga ganong thoughts na parang I feel like that my life could have been better, the Lord is just making me realize that the family that I grew up with, the job that I have now, the friends that I have, the church that I went to, and everything that I am, this is the best life that I could have possibly lived. And ito yung perfect plan ng Lord para sa akin. Wala nang mas magiging the best pa dito as of now. Amen. We couldn't change past, and we are uncertain of the future, but we can be still, and we can be rest assured in knowing that the Lord has the best and the perfect plan for your life. Amen. And you don't need to go chase after everything. Di mo kailangan magpakapagod to chase or to look for your calling, ano ba talaga. Because Samuel here, he just opened his heart and the Lord spoke to him. Amen. So, dito na po ako magtatapos by reminding us sa isang napakagandang statement na palagi binibigay ni Nanay Ellie, na sa kalooban lang tayo ng Diyos liligaya. Amen. We could have a very fancy life. We can own many cars. We can own house and lot, big house and lot. We can win a million lottery. But living a life without the Lord is vain.
Naniniwala ako that to all the viewers right now, I believe your life that you're living now, that's the best life that the Lord can have for you. And look out ka lang, maging open lang yung heart mo, and go back to your place so that you can clearly hear what the Lord's calling is for you. Ayun, so yun lamang po, and God bless you all. Isang malaking pagpapala po sa buhay natin yung kagaya po ng isang kapatid nating ito dahil sila po yung kapatid niya, dalawang kabataan na naging way para makakilala po yung kanyang buong pamilya. And we thank God kasi isang malaking testimony po ang nangyari sa buhay po niya. And now, pinagpala po siyang lubusan ng Panginoon. At meron na po silang, I think, 2 sasakyan po yata yon. So, sobrang blessed po ng ating kapatid na ito. And salamat po sa yung devotion, the calling, na tayong lahat ay talagang magiging masaya lamang sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. And now, sa pinakahihintay po nating mentoring, of course, alam na po natin kung sino po ito. At nais ko pong ipakilala at i-welcome po sa inyo with the presence of our great God, ang buhay po ni Tatay Bishop Ernesto Domingo. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng mga viewers from Facebook Live and Zoom. Thank you sa ating magaling na MC. Ang ating MC na si Sister Alona at sa magandang mensahe na ibinigay sa atin ng ating kapatid niya, si Brother Sherwin Rolete. So, purihin ang Panginoon at this is our moment again, the family of the CBCM, to listen to our inspiring word coming from the Lord and give us hints, tips, in order to have a good product of our ministry in the Lord. Not only by individual, but the body of Christ. Kaya welcome, Christ-Centered Bible Church, all over the Philippines, all over the world. If you live according to the dictate of the Holy Spirit, automatic you are a Christ-centered life, a Christ-centered believer. So salamat sa Panginoon. Maganda yung message na binigay sa atin ni Kuya Sherwin. We need to acknowledge the contact. We need to study because the call is very consistent. Let us lay down in the place of our leader, in the presence of God. I observe when you follow God, ito yung nakakatakot. Gusto kong alin sa inyo. When God give the promise in us, He fulfill it. Pinupulpil niya. Kaya lang pag hindi mo na i-manage yung ibinigay sa iyo ng Diyos, medyo yun ang nakakatakot. Halimbawa, binigyan ka ng isang ganito, binigyan ka ng gano'n. So, you are so much happy, very joyful, nagkagandang mo magpatotoo. But sometimes, sasabihin siya ng Lord, bitiwan mo yun. Ano ba nangyari kay Pedro? Pagkatapos na makahuli ng marami, come follow me. Ewan ko na, pero mo, you have a good family, a good job, you finish your course, kilala ka na. Then suddenly the Lord said, back out ka dyan. Ewan ko kung paano mo bibitawan yun . So doon mo makikita yung Jesus is more than a blessing. Jesus is more than a blessing. Blessing is a blessing because this is a promise of God. Pagkatapos mong makahuli, pagkatapos mong nakaposisyon ka sa isang magandang opisina, sa isang magandang title, and then sasabihin siya ng Lord, pull out anak, and then follow me. Ewan kung mabibitawan natin yun. Yun ang kailangan na maintindihan natin bilang isang mananampalataya na yes, we will enjoy the blessing. Pero sometimes itetest tayo . Tingnan ko nga kung kaya mong iwanan yan. Akin yan, pero ako ba ay iyo? Ikaw ba talaga yung akin? Sabi ng Panginoon sa atin. Yes, binigyan kita ng pagpapala, pero magsasubmit ka pa rin ba? O aarihin mo na siya na wala na makakaagaw? And yet, sometimes we need to understand. Kasabihin mo sa Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Lord, anong gusto mo sa akin?
I want the center of your life. Pag hiningin ng Lord, I want you because you are my dream. Now, tayo ay pangarap ng Panginoon na kung minsan, ilalagay ka ng Diyos, God allow you doon sa isang magandang pedestal, sa isang magandang position. No, you have your own car, you have a good family, you have a good business, and then suddenly the Lord said, come, follow me. O kaya, come, obey your pastor. Pero yung mga come, obey your cell leader. Yung mga gano'n, ano? Ewan ko paano natin na tatrabahuhin. Tapos sometimes yan ang naglalayo sa atin sa Panginoon, yung mga bagay na pagpapala niya sa atin. Pag hindi natin na-manage yung blessing, yan din ang maglalayo sa atin kay Kristo. Kaya ang gagawin ng Panginoon, pipitikin yan. So, this afternoon, I'd like to share to you the book of Nehemiah. This is the call of Nehemiah, the vision given to Nehemiah. And before, titignan, isa-summarize lang natin. Itong si Nehemiah, the Lord blessed Nehemiah. Punta muna tayo sa dulo. Doon sa dulo niya. So, remember, job is not the obstacle. Blessing is not the obstacle of the vision. Okay? Remember that. Sometimes, nagiging obstacle lang sila pag hindi mo na i-manage. Pagka ikaw ay hindi talaga totally surrendered sa God, hindi mo ibibigay sa Diyos ang ibinigay niya sa iyo. Pero pag hiningi ng Diyos ang ibinigay niya sa iyo, like the position of Nehemiah, the cupbearer, walang alam si Nehemiah, merong promotion na katumbas kahit iniwan niya yung trabaho niya. To fulfill the vision. Ba talagang sa vision, meron kang, you need to fight for it. Sabi ng verse 12 in Nehemiah chapter 26, sabi ng verse 12. These were in the days of Joachim, the son of Jeshua, the son of Josadak, and in the days of Nehemiah, the governor, and of Ezra, the priest, the scribe. So, this is just only 13 chapter, doon sa dulo after they build the wall of Jerusalem. Wala siyang alam-alam. No, meron sinurrender si Nehemiah yung trabaho niya And during that time, magtrabaho ka sa kaharian. At ang sweldo mo ay $2,000 kung sa panahon natin ngayon. Tignan nyo blessing ito ng Diyos. Pero there are times, the Lord said, I want you to surrender your blessing because of the vision. I want you to surrender your emotion, your everything in life, because I want you to put in a position, I give you this task. You need to build this. I need you because some people will destroy by sin, so I want to send you there. Lord, nagtatrabaho ko. Lord, Lord, busy ko Now, let's take a look at the book of Nehemiah. So, the title of my message, The Vision in the Life of Nehemiah. No? In the Nehemiah chapter 4, verse 1. So, we will tackle the 4 things. Number 1, the vision. We will tackle that later on. Number 2, the values of the vision. Number 3, the prototype of the vision. And number 4, the unity of the vision. Now, this is the vision in the life of Nehemiah. Which is more important, the dream of Jesus or the blessing Jesus given to us? Yan ang dapat maintindihan natin. Alin ba talaga ang importante? Yes, importante talaga yung trabaho, family, importante lahat yan Pero merong in the level of the hierarchy of values, which is the most important. Sino ang mahalaga? Alin ang mahalaga kay Nehemiah? The job, the position, the cupbearer, near at the presence of the king, Artaxerxes, or the wall of Jerusalem, na ang balita ron ay nalagay sa kahihiyan. No, kaya nung dumating yung message sa kanya, because of Hanani, ang sabi sa kanya, ang ating ang Jerusalem bagsak, sinunog, tayo na sa kalalagayan ng kadustaan, dumadaan ng mga unbeliever, ng mga Hittites. No? Lahat sila dumadaan at doon, sila ay gumagano ng ulo, sila sabi, buhay ba ang Diyos niyan? So sila ay nasa dusa. Alam niyo, the first impression na nakita natin kay Nehemiah, if you study the book of Nehemiah, he cried. Na umiyak siya and he prayed to God. The burden, even though
He earned a lot of money. He got a good position at the palace, and yet still nangingibabaw sa kanya yung gawain ng Panginoon. Ayaw niya na mapabayaan ang gawain ng Panginoon. Imagine that. Iba yung ano eh, iba yung asa puso mo yung vision eh. Kahit nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nagpapatayo ka ng bahay, o naka-schedule ka magpakasal, hindi mo pwedeng pabayaan yung pangitain eh. Live the vision. Ipamuhay mo ang pangitain. Okay, di Nehemiah, lahat niya walang kwenta. Pagka ang Jerusalem bagsak. Now, let us tackle one by one regarding this. Who is Nehemiah? What kind of life? Ano utak mayroon si Nehemiah? Ano ang priority niya sa buhay? Pero mo, ano na siya, maganda na yung kanyang hanap buhay. No, ang ganda ng kanyang posisyon. Pero, why he cried out? No, why? Bakit siya parang useless ang lahat ng ito without fulfilling the vision? Ayaw niya na mapapahamak yung mismong sentro ng bayan ng Diyos. Dapat maraming Nehemiah's heart sa panahon natin. Sa panahon natin ngayon. Yung pangitay ni Jesus, dapat maraming Nehemiah, yung spirit of Nehemiah. Na talagang willing to surrender everything to fulfill the mission. Kaya hindi mo pwedeng bigyan ng, hindi ka pwedeng mag-stop or mawalan ng time sa pangit. Hindi pwede yun eh. Nasa leader yun eh. Kung gaano kahalaga sa iyo, hindi mawawala yun. Pag nawala yun, hindi mahalaga sa iyo. Kaya aalagaan mo yun eh. No, yung pangitay na yun. Now, number one, let's study the vision. Now, the vision really is coming from the Lord Jesus Christ. Diba? Sabi ng Panginoon, go and make disciples. That's what we call vision. Diba? Go and make disciples. That's called pangitain. So, sa panahon natin niya, the old contained is in the new explained. Ang laman na shadow ng luma ay pinaliwanag sa bago. The reality is in the New Testament. So, which is your priority in life? What is your priority in life? Yan ang buhay ni Nehemiah. The first thing na nakaukit sa puso ni Nehemiah ay ang bayan ng Diyos. Dapat sa isang Kristiyano, ang nakaukit yung sinasabi ng Lord. Sabi, when he saw the crowd, he had compassion on them. The people, they are harassed and painted. They are like sheep without shepherd. Pray to the Lord. So, Nehemiah prayed because the wall of Jerusalem is nakabagsak, sabi ng Bible. Now, let's take a look in verse 17. Nang magkagayon sinabi ko sa kanila, inyong nakikita ang masamang kalalagayan na kinaroroonan natin. Kung paano ang Jerusalem, more or less, nag-vision casting ni Salite, ay guho at ang pintuang bayan nito ay nasulog sa apoy. Kayo'y parito at ating, let's go, humayo tayo. Ito ang panahon ng paghayo. Halika na, humayo na. Ang kuta ng Jerusalem upang tayo wag nang maging kadustaan. So, ang ginawa ni Nehemiah, because ang priority niya, ang focus niya in life is not the blessing, but the heart of God. Yung ano niya. Itayo ang kuta, that's the vision. Eh hindi basta-basta, pero napakaluwag ng Jerusalem, itayo mo yun. Eh, nung araw, ang labanan, chariot ang ginagamit. Ang pananggalan nila, yung bakod. Eh, yung bakod pala, lalo ng AI, kung maalala ng AI, yung palang bakod ng AI na yan, nung AI nga ba yung the wall of AI, tama. Dalawang chariot pwedeng magdaan sa ibabaw ng bakod. Ganun kakapal. Kasi nung araw, wala namang aeroplano eh. Wala namang nung araw na mga bomba-bomba eh. Kabayo lang, sibat, pana. Kaya yun pananggalan nila.
So, yun, nabutas yun. Sinunog, labas-pasok ang mga tao. Kaya ngal-ngal si ano. No, nag-fasting siya, nanalangin siya, and then God gave favor to this man by the name of Nehemiah. So, ang pangitain niya is to build Jerusalem, the wall of Jerusalem. Yan yung isang pangitain. So, dahil siya ang malapit sa puso ng Panginoon, nagbakasyon siya. Nag-file siya ng leave. No, nag-file siya ng leave. Kasi nga, malaga ang pangitain. Now, this is the vision. Our vision is to go and make disciples. That's your priority. Nag-aanap buhay ka, magpapakasal ka, kapagawa ka ng bahay, naglo-loan ka ng kotse, still your priority is the Lord's dream. Kasi pagka inagaw ng bagay sa mundo na ito ang attention natin, yan din na yan, na blessing na yan, yan ang magpapamak. Actually, hindi naman yung blessing magpapamak. Sa ikaw mismo, you do not know how to handle the blessing. Kaya nga, willing ka bang bitawan ang posisyon? Or not? Ganun eh. Masarap na pwede naman kayo nagtatrabaho na nagsasagot. Na ginagawa ninyo yung break na nagmating kayo ng week. Maganda ngayon, pagod kayo, aating kayo ng week of fire. No? Aating kayo. Marami, sa atin naman, marami naman umaten. But I challenge you, dapat mas marami. Diba? Dapat lahat tayo nag-enjoy, nag-involve because we are already finished in the process of discipleship. We are already finished with that kind of process. So now let's take a look at the value of the vision. The value of the vision. Ano ba ang kalagahan ng pangitain ito? Ano ba yung mga papahalagaan natin sa vision? Merong pinapahalagaan sa vision. First of all, one of our major ministry, that's we call the cell. Cell is the primary. The major ministry is the home system. No, kasi dyan inaalagaan. Nandiyan dyan, kumbaga, dyan yung koran, ano? Coral ba yung tawag sa ano mga isda? Yung nursery ng mga isda. Dapat hindi sinisira yan. Dapat hindi tinatapunan ng basura yan. Dapat yan ay naman ng bakawan, no? Huwag susud-sudin. Diba? Ipa-prioritize. Our major ministry is the cell. This is the primary focus natin. Kinalaki na natin yan. Laging bida ang cell. Pagka may handaan, birthday, nasabay sa cell mo, panalo ang cell. Ganun katindi yun. Diba? Anniversary ng kapatid mo, natapat sa cell, panalo ang cell. Ganun ang katindi. Major ministry ang cell. So, the values of the vision, dapat yung cell. Ganyan din kay Nehemiah. Ang primary or major ministry niya is to fulfill the dream of God. Major. Kaya yung trabaho talo eh. Yung salary talo eh. Yung position talo eh. Kasi bakit? Major ministry. Dapat we analyze that the first in the hierarchy, the level of hierarchy, first of all, pagdating sa spirituality, pagdating sa spiritual nakalalagayan, the cell. Kaya mag-aalaga ka sa cell eh. Diba, may mga tanong sa atin eh. Kung pinalo po, ilang beses ba siya ipapalo? Aba, parang pagkain niya. Kung kumain ka ng kanin ngayon, kumain ka ulit Martes, Merkules, Webes. Walang tigil ang follow-up dyan hanggang siya na baby. Pagka mga strong fish siya, papalo pa. Yan, siguro, depende na. No? Tandaan natin, marunong kayong bumalik. Si Solomon, alam niyang pabalik sa Panginoon. Naranasan ko rin yan, yung mag-die down. Naranasan ko rin yan. Pero hindi ako pumayag. Now, second, El Sisol is the secondary. Minor ministry natin ay ang El Sisol. Dapat lahat ng mga napunta ng cell group, aatin sila, pupunta sila sa process of El Sisol. Ila-light class sila. Because this is a process. No process ito eh. Parang ganito lang yan. Yung life, it's all about the grade school. Diba?
kinder. Yung encounter, yan yung iyong grade school. Yung another part of LCSOL, yan yung high school. Yung SOL, yan yung college level. Yan yun eh. Kung merong sa physical, meron din sa spiritual. Ayan yung dinadaanan eh. At walang nangarap na nanay o mother kapag isinilang ang bata, wala silang planong pag-aralin. Pag ang Kristiyano ay hindi na disciple, kayang-kaya ng demonyong dayain. Sigurado yun. Yung blessing niya, hindi niya makukuha agad, basta-basta. Kasi bakit? Nag-mix yung worldly things at saka spirituality. Malabo yun. Dapat talagang aral siya, tumaan siya ng process. Okay, now let's take a look in chapter 4, verse 12. Now, this is the word of the Lord. Now, this is the preparation. At nangyari na nang nagsidating ang mga Hudyo, nagsisitahan sa siping nila, sinabi nila sa aming mga makasangku mula sa lahat ng dako. Mukhang maraming beses inulit, ano? Sabi niya, at sinabi nila sa aming makasampu mula sa lahat ng dako, kayo nararapat magsibalik sa amin. Kaya't inilagay ko ang mga pinakamababang dako sa pagitan ng likuran ng kuta, sa mga luwal na dako, sa makatidbagay ang aking inilagay ang bayan ayon sa kanilang mga angkan. So by ano sila? By angkan, by cell group, kumbaga, pati ang kanilang taba, kanilang mga sibat, at kanilang mga pana o busog. No? So it means merong gagawin, dapat sama-sama. This is their preparation. Okay? So, more or less, kung titingnan natin, tayo mag-division, pero kailangan dumaan tayo sa process. Kasi magsosolving tayo at yung mga cell member yung Sunday, magsosolving din yan. So, may mga vision casting, may mga preparasyon, lahat nag-involve. Kasi, malaki yung wall of Jerusalem, so they need preparation. So, mahalaga, kaya nung tinawag ni Nehemiah, no, kasama na yung mga cell group, kasama na yung mga nasa process, no, yung mga, lahat yan, sama-sama sila. So, we need preparation. If we want to occupy the place, no, we need to prepare ourselves. Always remember, it is good to prepare than to repair. Jesus said, occupy till I come. Kaya maganda yung may process. Tinuro ko sa inyo kagabi. No, kailangan ma-master natin by heart eh. Not only in mind, no, but also in heart. You can discuss this, no. Walang kopya, ipapakita mo yung mga major na blueprint ng process dapat ipapakita natin. So another values of the vision is prayer. Yan ang unang ginawa ni Solomon, ni Nehemiah. He cried out and he prayed. Sabi niya sa verse 4, chapter 4, dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat hinahamak at ibalik mo sa kanilang pagdusta ang kanilang sariling ulo. At ibigay mo sila sa pagkasamsam sa isang lupain sa pagkabihag. So, this man need to talk to God in order to release the power of God. Kailangan niya ng power ng Diyos. Hindi pwedeng makagalaw ang Diyos without allowing God. Imagine, no? Nasa tao eh. Binigyan tayo ng Panginoon na talagang, kumbaga ganito eh, we need to believe. Alam niyo, isang bagay na kanina may sinishare na nag-uusap kami ng isang nating primary. I-sharing tayo kami. Ang isang pinaka-worst na nangyayari sa atin, yung tayo ay, yung spirit of unbelief. Maraming bagay na tayo ay hindi nagkakaroon ng pagbagsak because of that kind of spirit. Yung unbelief. Do you know that prayer and faith is very powerful? Kaya in-illustrate ko sa inyo yung got nothing, ilagay mo si Jesus at yan ay nasa bangka mo lagi. Bangka ng pamilya, bangka ng hanap buhay, bangka ng pag-aaral. No?
Laging nandoon si Jesus. Ang problema, pag dumadating ang pagsubok, yung faith natin, nai-endangered lagi. Kumbaga, hindi patay ang bata. Sabi ng Panginoon, manalig ka lang. Hindi patay ang bata. But sometimes we cry out, no, Lord, minsan, buti na kung sila nagtawag natin eh. Minsan, nagmamarmo rin tayo. And you know the reason why? Kulang na tayo sa prayer. Pero ang nilapitan na una, ni Nehemiah, dahil meron siyang matinding pagnanasa sa pangitay ng Panginoon. He prayed to God. Ito, chapter 2 lang, nag-pray pa rin siya. At ayaw niya na madusta, no, ang mga mamamayan ng Diyos. Ayaw niya. So concerned siya sa lahat ng mga nagaganap sa kanila. So ganyan ba tayo ka-concern? No, pinagpe-pray ba natin ang ministry? Pinagpe-pray ba natin ang ating mga cell leaders? Kung ikaw ay 144, please pray for your cell leader. Kung ikaw ay primary, pray for us. No? Si Nanay Eli, Pastor Eli, saka ako, pag-pray nyo, maging ang aming pamilya. Because we always praying for you. All of you, we pray. Oh, Lord, Lord. So, we need to have faith. Minsan, di tayo nag-pray kasi nga, yung faith. Kaya nga yung faith malagay, nasa tatlong pinakamalagayan eh. Love, hope, and faith. Tanggalin mo ang faith. Wala. Hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Sa floodway, dadaling ka pa ng karagatan. Wag mawawalan ng faith. No? If you have faith, you need to pray. Mahirap pag-pray na walang faith. You are talking for nothing. So, if you want God's power, you need to pray. That's another value of vision. Prayer. The cell, the elsol, the prayer. And the third one is evangelism. Evangelism. It is a requirement, not an option of a Christian. Nehemiah, no? 17. Nang magkagayon, sinabi ko sa kanila, inyong nakikita ang masamang kalagayan, kinaroroonan natin. So sabi, almost 10 times pinaulit-ulit niya yan eh. At kung paano ang Jerusalem ay guho, na ipilit niyang ipinapaliwanag. People are dying. They need Jesus. Let us prepare people. Let us train them. Lagi natin ginagawin yan. Sabi niya, kayo pa rito, baga sa panahon natin, mag-harvest tayo, mag-week of fire tayo. No? Because Christ is coming soon. Let us evangelize your family, your relatives, your friends, your seatmate, office mate. Let us bring the gospel because they need the gospel. Evangelism is another value of the vision. Mahalaga ito eh. At yan na yung naging puso ko since the beginning. Nung ako'y naging mananampalataya. Ang heart ko talaga is to win soul. Kaya, and pati sa mga paksa doon sa aking sa Bible school, inilagay ako doon sa evangelism. No? Kaya kahit ngayon, yun din ang aking life. I have a burden sa mga kaluluwa. So let us study, let us bring the gospel. Kasi yan din, almost 10 times na sinasabi sa mga tao na they need Jesus Christ. No? They need to fulfill, let us build the wall of Jerusalem. No? Para mawala ang kagustaan sa buhay nila. So another values of the vision is the evangelism. Okay? So paano mag-evangelize kung hindi naman kung member lang sila? Kung cell member lang sila? At hindi natin sila dadalhin sa encounter. Do you know yung encounter? Kung ano naibibigay na encounter? Ang naibibigay na encounter, nagkakaroon sila ng inner healing kasi hindi mo alam kung anong sakit niya ng araw na hindi pa sila Christian. These people are hurts, no, from different kinds of experience. Kaya pag nag-encounter yan, para yan na spiritual overhauling. Kaya paglabas yan, bago. Kaya hindi na mahirap i-disciple. So why? Because we have the goal. The goal is every cell member become a leader, a minister someday, para makapag-build ng another spiritual family. They will create their own spiritual descendant. Ano naman pagdating ng Lord?
yung crown of joy, meron din sila. So the encourage of Nehemiah is this. In verse 17 again, kayo'y parito ating itayo ang kuta sa Jerusalem. Talagang preacher si Nehemiah. Tingin ko habang nagtatrabaho siya, hindi niya pinabayaan yung kanyang journal. Hindi niya pinabayaan yung kanyang commitment sa Panginoon. Diba? Sabi ko sa inyo, may 3 bahagi ang buhay natin. Ito, gusto ko i-emphasize lagi ito. Sa 3 bahagi ng buhay ng isang tao. Huwag ninyong pababayaan bawat bahagi. Kung gusto niyo maging matagumpay ang spirituality niyo, kanina umaga isinare ito. Focus on Jesus. Right? So, fix your eyes, your attention on Jesus. Believe on Jesus. Believe in God. So, kailangan nakapokus. So, anong 3 bagay na dapat nating pangalagaan? Number 1, your spirituality. Kahit nagtatrabaho ka, naghahanap buhay ka, magpapakasal ka, o may asawa ka na, nag-aalaga ka ng apo, o whatever. There are things that you need to consider. Number 1, spirituality. Number 2, your savings. Number 3, yung sa iyo, yung sa buhay mo. Kasi we are called to have an abundant life, both physical, spiritual, financial, emotional. We are given a promise that God will give us an abundant life. As long as we please the Lord, He add us more and more. So, si Nehemiah, tingin ko doon sa pagtatrabaho niya sa kaharian, yung journal niya, hindi niya pinababayaan eh. Kaya nung binalita ni Hanani, kumusta na kapatid? Kumusta na yung naku, bagsak ang nilusod tayo. Sinunog yung ating mga kaya lagusan na yung mga unbeliever. Madali siyang mahipo. Kasi bakit? Ni-nurture niya, kahit na nasa Malaysia, yung kanyang spirituality, hindi niya pinabayaan. Kaya madali siya. Dapat ganyan tayo eh. Kahit nagtatrabaho ako, Sunday ngayon. That's spirituality. Sumahod ka, so I need to give what is due to God. That's your tithes. I need to save that 30% of my salary. And this 60% dito lang kung gagalaw. Dapat lahat ng Kristiyano may savings eh. Na para naman hindi tayo nahihirapan. Kasi pagka pinractice natin yung savings, kaya sabi ko, ipunin niya within 15 years, 20 years, yung 30% ng income niya. Pagka may sumobra, pag may bibilin ka, diba? Gusto mo bumili ng cellphone, doon ka kumuha sa 60%. Di huwag ka magmerienda. Yung pang nagmi-mineral ka sa trabaho mo, 3 mineral, umaga, tanghali, hapon, 15 ang mineral, 45 pesos a day. Within a month, magkano yun? No? Ano ka na lang muna, nawa sa juice. Hindi ka naman mamamatay dyan eh. Pag naipon mo yon, yung 45 pesos times 30 times 12 months, may pambili ka ng cellphone. Huwag mong gagalawin yung savings mo. Si Nehemiah, hindi lamang financial ang savings niya. Spirituality. Nakasave. Yun yung pinapoint out ko. Kaya ang dali niyang maintindihan kung ano yung lagay ng Bible eh. Kung ano yung lagay ng spiritual life niya eh. Madali siyang mag-respond sa Panginoon. So, that's another value of the evangelism. No? Now, let's take a look at this one. In verse 13, balikan lang natin yung verse 13. Chapter 4, next. Kaya inilagay ko sa mga pinakamababang dako. Pag tignan nyo may kayo, let us analyze this verse. Sa pagitan ng likuran ng kuta, sa mga luwal, sa dako, sa mga bagay, aking inilagay ang bayan ayon sa kanilang mga pati ang kanilang tabak. Ayon sa kanilang. Ibig sabihin, even the woman, kumawak ng sibat. No? Kahit babae, no, nagbantay. Grupo ng kayong mga grupo ng Dan, the group of Dan tribe, dito kayo. Grupo sila, pati babae. So what it means, another value is, God can use women. No? God can use women in the ministry. Sabi niya, aking inilagay ang bayan ayon sa kanilang mga angkan. Kasama dyan, babae. So, sa evangelism,
pwede babae. Pwede babae. So dapat ang lahat ng mga kababaihan ma-train na mag-evangelize kasi ang i-evangelize nila babae rin eh. Sa babae para kumbaga ano tayo eh, homogeneous tayo eh. Kung lalaki ka, katulad mo, kung babae ka, babae. Kaya nga, we are using also women in order to save the other women. So God involved even the woman. See? Kaya ngayon, kung nung araw, lalaki lang, hindi pwede ngayon kasi mas marami lang babae, mas malaki ang nagagawa ng babae. Diba? Mas malaki ang nagagawa nila. So another is, in verse 20, ito. Verse 20, sa anumang dako na inyong marinig, ang tunog ng takaka ay makipisan kayo sa amin. Ipakikipaglaban tayo ng ating Diyos. So, Nehemiah encourages people that God's power also with them. Diba? God's power is essential and possible. Kung kailangan, at talaga naman kailangan. Actually, hindi naman nakagalaw yung kaaway nila eh. Diba? Sila Sanballat, Tobias. Hindi naman sila nakagalaw, hindi sila nakaporma eh. Why? Nag-release na ng faith si Nehemiah. Kaya malaga rin yung nag-release ka ng faith. Pag nag-release ka ng faith, nag-prayer ka, nag-release ka ng faith, the God's power is there. Mga banta. So mahalaga sa atin lang, banal na espiritu ay kailangan natin. Okay? So God's power, woman, no, kailangan natin yan sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So huwag natin pababayaan yan. And then another thing is we need to consider the church. The special gathering, the large and the small. No? The large group, that's called the church. So dapat lahat nag-church. Nag-CSL, nag-LCSOL, nag-church. So and then the small group, this is very powerful. The large and the small are both essential in the body of Christ. Every Sunday, please bring your people. Kaya ito ang plano natin, sa 17, magkaroon tayo ng one gathering, pero meron pa rin tayong naka-face mask pa rin, ha? Face mask, please bring your face mask. Meron tayong alcohol din, tapos naka-social distancing. Pero ngayon, wala pa tayo eh. Wala pa tayo ng Sunday. Pagka in-announce, no, pwede natin gawin yon. So, pag nag-church, always remember, this is very important. This is very essential. You know? Let's take a look again in verse 12. At nangyari nang nagsidating ang mga Hudyo ay nagsisita sa siping nila, sinabi nila sa aming makasampu mula sa lahat ng dako, kayo nararapat magsibalik sa amin. Kahit inilagay po sa mga pinakamababang dako. So, all the people there gathered together. You know, sila. Sa atin, after the quarantine, let us gather in the name of the Lord. You know? Let us enjoy in the presence of the Lord. Let us give thanks to the Lord. No, si Noah, nung sila ay nakawala doon sa arko after many days na quarantine sila, paglabas nila, pagkalabas ng mga hayop, agad altar, and then Noah's give thanks to God. Yan dapat ang sa atin. Kasi bakit? First priority natin yung spiritual na bagay. Remember, everything in this world is just only a temporal. Hindi ito nananatili, lilipas. Kaya kita mo ngayon, no? Pinakita lang ng Diyos eh. Malay pundar natin. Yan, kasamata lang natin. What is the next? Kaya palang patigilin ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng virus. No? Dapat, thank God, dahil sa virus, nagising ako sa coronavirus. Hindi affected ang katawan ko, pero may positive na naganap sa akin sa coronavirus. Nakatutok ako. Ayan. Nagising ang maraming Kristiyano na ito palang mga bagay na akin nang lalasing sa akin. Yes, this is a blessing, pero napapabaya ko yung spirituality ko. Ay, nonsense pa itong mga bagay nito. No? Kahit na isang bangka na isda, pag sinabi siya ng Lord, come, follow me, iiwanan mo talaga eh. No? Hindi mo pwedeng So, remember, church and the cell group is very essential. A large group, small group,
school group, LC group is very important. No, para mataguyod natin. No, yan yung, alam niyo, yung LC yan yung sandata, yan yung sibat, yan yung iyong tabak, yan yung iyong pana. Ibig sabihin, may knowledge ka, alam mo kung ano yung mga dapat mong dala-dala bilang isang Kristiyano. Okay? Yan yung mga sibat natin eh. That's our weapon. Kaya lang, pag hindi tayo nag-aral, mahirap. Now, another thing, we need to consider the values. No? Na dapat natin consider. So, the vision, the value of the vision, and then number 3 is the prototype. The prototype. So, dapat meron tayong prototype. Kaya, prototype, it means we are creating another cell from the mother cell. Huwag tayong gagawa na isang bagay na hindi katulad ng ginawa sa mother cell. So, dapat yung prototype, ka-DNA, kamukha, no? Kung ano yung ginagawa, kung ano yung, kailangan lahat mag-live class, lahat mag-encounter, lahat mag-live class, lahat mag-SOL1, 2, and 3. Kaya nga, we are creating another cell from the mother cell pa rin. Kaya yung DNA, di siya magkakamukha. Iisa ang pattern na ginagawa. Di ba? Kami, pagkagagawa kami ng pattern, halimbawa, gagawa ko ng pattern. Daymaker ako eh. Kung sinabing daymaker, halimbawa, gagawa ako ng ballpen. Yung ano ng ballpen, yan. Gagawa ako ng ano yan, ng pattern yan. Gagawa ko ng male and female na pattern nito. Pag ito nakagawa ko ng male and female pattern, magkikreate ako, magkakamukha sila. No? Magkakamukha sila. Halimbawa, kasi yan yung isang, isang 40 ko eh. Pag gumawa ko ng pattern, magkakamukha. So, yan yung trabaho ng araw. Ngayon, sa spirituality, mahalaga din pala yung prototype. Di ba? At siyempre, ang pinagmumulan lahat niyan ay si Kristo. We need the mind of Christ, be prayerful, be faithful. Another thing we need to consider, the vision of Nehemiah's life is unity. Hindi niya magagawa mag-isa. To make them powerful, they need manpower. No, kailangan ng mga tao. Hindi pwedeng wala kang tao pagdating sa pag-ministry. Okay? So, si Nehemiah, kinonsider niya, kaya sabi niya, magbalik ka kayo, hali kayo dito. Gawin natin ito. So, tayo ay magtatayo. Tapos, ikaw doon ka sa Muson, ikaw doon ka sa Anguno, ikaw doon ka sa Taytay Bayan, so on and so forth. Tayo magdala ng kaluluwa. To make them powerful, we need unity. Now, sumo total, no, sa ating pinag-aralan. Now, this is the vision of Nehemiah. No, i-konkreto natin ngayon. Tignan natin. Sige. Great vision, the leader must be directed by the vision of God. Next. Sige, iyan na. Then, values. No, G12. Sige, tuloy-tuloy mo na yun. Yan, yun. Next. So, yan. Yan yung apat. No? The vision, the values, the prototype, and the unity. No? Ng isang mananampalataya. So tayo, bilang isang Kristiyano, hindi pala tayo pwedeng humiwalay kahit we are well blessed, may maganda ka sa sasakyan, may maayos kang pamilya, di ba? May maganda kang hanap buhay, may business ka pa, pero magkakaalis sa vision. Kasi yan lang din ang mag-aalaga sa atin para tayo nakatutok doon sa pantayin. Fix your eyes, diba? Fix your thoughts on the Lord. Focus on it. Para mapukusan mo yan, lagi mong tanungin, ano ba yung priority ni Jesus? His priority is go and make disciples. Now, these four, makikita mo yan kay Nehemiah. Okay? So, mga kapatid, tandaan po natin,
How's the vision in your life? Kamusta na ba ang pangitain sa inyong buhay? Is it growing, productive, active, moving, or stagnating? May momentum ba o nagsasubside? Still burning o burnout? Wala natin, hindi problema ang blessing. Ulitin natin. Si Nehemiah, pinagpala ng Diyos na sumunod siya. Job is not an obstacle in the vision. Blessing is not obstacle in the vision. Family is not obstacle in the vision. Actually, no, another level of promotion if you do first the vision of God. And Nehemiah is more than willing to surrender for the sake of the vision. In verse 12, chapter 12, verse 26, the Bible said, he become the governor. So, itong nakikita ko sa hapon na ito. Hindi po obstacle ang blessing. Ang blessing is a blessing. Pero pag sinabi ng Lord, come, follow me. No? And I will make you. Pwede naman nagtatrabaho, nagtatrade ka, whatever. Meron kong once a week, 2 hours to follow up your member. To remind them of mag-church tayo. Ano ba yung message ni Bishop, ni Pastora Ellie? Then, i-remind mo lang sila. Then, di-date mo sila. Sabi, okay, kita tayo sa church, kain tayo. Ano lang, yung building relationship. Tapos, because self-group is we call the open cell, then, gawa ka ng program. Can you please introduce to me to your friends? Then, ang ganda no? So, ang vision ay buhay. Kaya Nehemiah, nung matapos na ang Jerusalem, okay na di ba? Pero naging gobernador siya. Pero tayo, tuloy-tuloy, hanggang nabubuhay tayo. Hanggang di nag-rapture, tuloy-tuloy. Bago tayo tumanda, na-impart na natin yung ating panitay sa ating mga cell-member. Ang sarap ba naman nun, yung makita mo, naka-home run ka, nagkaroon ka ng mga leaders of leaders, ay, ang sarap naman nun. Di ba? Pagtanda mo kami nga ni Pastor Eli, dapat nga ngayon, nagawin na lang namin, papasal na lang kami sa mga daughter churches, sa linggo kami ron, sa linggo kami rito, balik kami sa base, linggo kami ron, sa base, sama ka. Hindi kita iwala. Bumubulo si Pastor Eli sa akin. Talaga. So mga kapatid, for the last, we're going to pray. How's your vision? Is it productive? Still alive? Yung momentum ba hindi namamatay? O dahil ba sa busy time natin? Hindi yun eh. Hindi yun. Kung marunong na kayo mag-manage, kaya. Okay, let's pray. Lord, salamat po. And this is another opportunity for us to inform us about the life of Nehemiah. Even though he worked, still the heart is still burning when it comes in vision. Kaya nga po, winahapon siya mighty. Kaya salamat po, walang hindrance sina Tobias, Sanballat. Wala po silang nagawa because in the heart of Nehemiah, the Lord already prevailed. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya. Salamat din sa aming pong pinag-aralan. Ito po about the vision, the values of the vision, the prototype, and bless us, O Father, in Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen, and amen, and amen. So, magandang, any question? Meron po kayo tanong bago kong batiin yung ating mga nasa viewers natin. No, umabot tayo ng 31 na yan. Sa Facebook Live. At dito naman sa atin ay umabot tayo ng 22. 22 yung ating So, kung wala kayong tanong, allow me to read first. I'd like to greet all the Facebook Live viewers and listeners from Pastora Cynthia, Pastora Teresa, Pastor Pecto, Mr. Dian. So, you are very much welcome. Salamat sa Panginoon. Joan Santos, Mary Villavicencio, Brother Jordan, Angelica, Zero, Letnet, Sister Pines, Luzon, Sherwin,
Rupa, Marisa, Balandra, Brother Greg, Isa, Angel or Jenna, si Renz Manila, Marilyn Olete, Kimberly Cruz, si Gabriel, Syra Ronoy, Julian Hilidad, Ian Soto, Jomar, Nico Panoliela Sinaida, and Froilan Spiridon, and Sister Lilian Juan, Messi Agapay, Robin Solis, Joyce Domingo, Jana Reyes, Ruth Francisco, Leonora Mayra, Nikki De La Torre, Tamayo Isidro, si John, si Marie Canaria, si Mara Adornado, Brian, Mark Manalili, Adrian, Mark, Harold, Chean, Season, Tomasa Season. So, I'd like to congratulate you, all of you. Pagpalain kayo ng Panginoon. And also, our viewers from Zoom. Ayan. So, Arvin, Eden, Alex, Martin, si Jemo. No? Welcome, Brother Jemo. Welcome kayong lahat sa ating Zoom. Ayan. Pastora Cynthia. Pastora Cynthia. Kaway-kaway. Yan. Si Pastora Cynthia. Okay. So, kita kayo dyan, ano? So, who else? Alex Marty, ang Sambales. Alex Marty, Glenda. You're welcome, Eden, yan. Mary, Bilabase. Hi, Alex. Oh, welcome kayo, welcome. Glenda, welcome. Ay, kayo lahat, welcome. Salamat, talagang faithful viewers kayo, Pagpalay kayo ng Panginoon. Okay, sige. And then, si Mary Villavicencio. Yan mo, yan. Pastora Ida! Pastora Mio! Hello. Kamusta na kayo dyan? Hi! Hello sa inyo lahat. Salamat, sa inyong pakikis. Ayan siya, Hello. So, congratulations. Maligayang pagbati sa inyo lahat. Sino pa yung ating mga viewers na dapat nating okay, sina Mark Froilan, nandito yun, Jomar, you're welcome, Jomar. Pagpalain ka ni Lord. Who else? Sino pa yung ating Jomar? Hi, Jomar. Si? Ayan, Rupa. Rups. Hi. Kumusta na, So, welcome. You are too much welcome sa ating And also, I'd like to welcome this Sister Babe, Galbanida. How are you? Where are you? Show yourself. Hello. Kaway. Kaway, Mami Babe. Po. Hello. Hi, kaway. Okay. Next, who else? Yan, si Daito. No? Dito. D3. Okay. You're welcome, D3. Si Eden, you're very much welcome, Eden. Yeah, Dubai. This is coming from Dubai. Okay, hello, Eden. Sa Dubai yan, Dubai. Lapit ka na mo, Eden, Ingat-ingat lang. Sige, Swells. Sino pa? Ayan, si Ruth. Hello, Ruth. Kumusta? Where's your daddy? Where's your mom? Daddy, Pastor Bernie, welcome. Where's Vicky, your mom? This is your mom. Arvin. Hi, Arvin. Arvin. Napisa si Arvin. Ingat. Ayan. Yung ating si Jelay. Siya ba yung worship leader natin? Jelay. So, Opo. Ruth, Noemi, Minoy. Noemi, bye-bye. Hello. Hello po. Sa tuyo ini. Kamusta na ka mo, Bigdi? Ayos man po. Ayos man. Ni tatay mo, si papang mo, kamusta na nga ni? Ayos man po. Ay, ni mamang. Ayos din po. Nagluluto. Yan, kamusta? Laki ng pisngi mo. Laki ng pisngi mo yan. Kamusta na? Hello, Myra. Lagay niyo po namin, Baka inaagawan niyo ng pagkain, 2 subo sa inyo, isa sa kanila, Ano yan? Ingatan mo yung mga baby. Si
Hello Gerald. po. Hello po, Ay, Bishop. Gerald. Gerald, may bigote ka ba? Hello po. May bigote ka na? Meron po. Ay, kaya Hello po. pagpatuloy mo lang yan, ha? Prototype tayo. Mary Villavicencio. Australia, from Australia. Hello, kumusta na? O, ingat ka dyan, ha? Mabuti po. Salamat. Mr. Rose! Ugaban! Hi. Mr. Rose. Where's Brother Tony? Tony? Aba, nakataas pa ang paa. Luluto yata. Ano, Ton? Hello, hi. Taas ang paa habang nagluluto. Okay yan. Kamusta kayo dyan? Okay naman. Okay. Sige, ingat kayo dyan. Si Mami Rose Ugaban. Hana! Hana. Si Hana. Hana, yan. Hana. Hana, is that you? Hana? Shield po. Shield. Ginamit niya. Hana Shield pala. Oh. Pero Hana pa rin yan. Shield, kumusta? Hana pa rin yan. Tama pa rin ako. Siyempre po, hanap pa rin po. Ilan taon ka na ba? 25 ano? Ilan taon siya? Ha? Ilan taon na ba siya? Hindi nanliligaw yun eh. Ewan ko. Wala rin ko. Hindi, si Regis, hindi nagpapaligaw. Si ayaw manligaw. Si John, ayaw manligaw. Ewan ko, ilan taon na siya? Pakitanong mo nga, Hana, kung ilan taon na siya. Ha? Wala. Sino yun? Si Jemo pala yun. Hindi. Hello. Okay, Sambales ha? Santa Cruz. Welcome. Well. Sino tata? Po sino pa akin pwedeng batiin? Ha? Wala na? So, binabati ko rin yung ating worship leader, si Gelay, yung ating MC, si Alona, Sambales. Gelay ha? So, balik natin sa ating Gelay. Thank you. At kay Apple, yung ating directress, Apple, Arian, pagaling ka, pagpalain ka ng Panginoon. Arian. Sige, balik natin sa MC natin. We will call our MCs, Sister Alona. Yan, thank you po, Tatay. Nanay, hi, hello po. Salamat po sa powerful na mentoring. Thursday na po ngayon, no? So, talagang sobrang pinagpala tayo ng Lord sa kapangyarihan niya sa bawat isa sa atin. So, pwede po bang mag-declare, Tatay, no? Allow me to, pangunahan po tayo ni Nanay Ellie. Lahat po ng kamay natin, na right hand po natin, itataas po natin, and then we will declare a powerful prayer kung ano po yung gusto nating mangyari sa buhay natin, and then sa world. Sa pangunahan po tayo ni Nanay Ellie po, pwede po bang i-request si Nanay Ellie to declare, sama-sama, sabay-sabay po tayong mag-declare kung ano yung gusto nating mangyari sa buhay natin, sa bansa natin, at sa family po namin. Through Pastora Ellie, itataas po natin yung ating right hand sa Lord. Amen po ba? Nanay, back to you po. At the count of 3 po. 1, 2, 3. Yes, Lord. I declare blessing in the name of Jesus. Amen. And by His precious, precious blood, that you will spiritually victorious Amen. every day in life. Yes, amen. Past is past. Amen. The important is today. Ito yung gusto ng Panginoon. Magtagumpay tayo to give Him a full glory. Amen. Hallelujah. This is why He made us, to give Him the full glory in everything. Yes, Shanda. So we have to do completely holy and sanctified every day. We have to obey Him. Amen. Everything God's commanded, we have to obey Him for our victoriousness in life
each day, every single breath, in the Yes. name of Jesus, always victorious spiritually, just to give Yes, Him God. the full glory in our life. Hallelujah. In the name of Jesus, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng may Yes, pakinig, Lord. Amen. tanggapin ninyo ang inyong Yes. tagumpay spiritually, Amen. every Thank you, Lord, in Jesus' single name. breath, every single breath, and believe Amen. Yes. and live with Him in the name of Jesus. Yes. Devote yourself to God, Amen. and that is the completeness of Thank everything. you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and Amen. 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 Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Praise God. Ayan. So, napakabuti po ng ating Diyos yung ginawa niya sa atin. Yung ginawa niya pong kabutihan sa buong linggo pong ito talagang ang Diyos ay napakadakila. And ngayon po, salamat po sa lahat po na nag-participants, na mga nakinig. I hope na-bless po kayong lahat at through Bishop and Brother Sherwin sa kanyang devotion. Talagang binusog tayo at umaapaw pa yung blessings ni Lord sa bawat isa. And hope para po sa last day natin bukas ng ating week na to, sa Friday bukas, abangan po natin yung kaibang gagawin ni Lord muli sa ating FB live ng ating Zoom, via Zoom po. So pagpalain po ang lahat ng ang CBCM family, taga Sambales, Bicol, Taytay, Binangonan, General Nakar, Quezon, Batangan, at Laguna, ayan po, Tagpo. So pagpalain po lahat ang ating mga kapastoran at lahat po tayo ay laging mabless sa gagawin ng Lord sa ating buhay. God bless you all po. Bye-bye. 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 Bye-bye sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you very much. Thank you, Sister Apple, sa iyong masigasig na paggabay para sa amin. Thank you. Mag-lead po ako in Jesus' name. Amen.